Welcome na naman nga sa aking vlog mga mare. Napagpasyahan nga ng aming team na pagupitan si Samuel kasi malapit nang magpasukan. Mga mare, ready na rin ba ang mga junakis nyo? I-start na naman nga ng pasukan. Dahil nga first time sa akin to bilang merong kindergarten na anak. Nung wala pa kasi si Samuel, nakikita ko sa mga balita. Maraming mga bata ang umiiyak kapag iniiwanan nila yung anak nila. Hindi naman ako nangamba kay Samuel kasi nag-pre-kinder siya. Sanay na to magpaiwan sa amin ng papa niya. Noong mga time na toddler pa kasi siya, madalas rin iniiwanan namin siya ng papa niya at naiiwan siya sa lolo at lola niya. Masayang masaya ako dahil napala si Samuel na sobrang sweet. May mga time lang talaga na lumalabas ang pagkabata niya, yung tipong para kang kandila na mauubos. Pero syempre okay lang yun kasi alam natin talagang bata lang sila. Eka nga nila, minsan ka lang maging bata. Maagang ang gumising ang aming mga katao nung araw ng Lunes kasi nga ito nga yung first day ni Samuel at ako naman ay mag-half day sa aking trabaho kasi gusto kong makita ang sitwasyon, ano nga ba ang meron sa first day. Akala ko nga hindi magiging maganda ang gising ni Samuel nito pero talagang pinilit namin siya matulog ng mas maaga. Usually 10 PM kami natutulog sa gabi tapos gigising kami ng alas 7. Ngayon napaaga ang tulog namin, alas 8 na kami nakatulog. Syempre gumising kami ng alas 5. Kailangan namin malaman, i-adjust yung mga oras namin base sa pasok ni Samuel. Kasi yan naman ang aming mga pagkatao dahil napagkasunduan namin na bago pumasok si Samuel, kasunod nun ay dapat mahatid na rin ako sa office. Una naisip ko, paano ba? Maliligo ba muna si Samuel o kakain na siya? So, nagtanong-tanong din ako sa mga kamami ko. Ang ginagawa ng iba, pinapaliguan muna nila ng maligamgam yung anak nila saka kakain. Kasi syempre pagkakain parang tutulog-tulog pa. At least kung makaligo na sila, medyo buhay na yung diwa nila. Umepekto naman kagad kay Samuel yon. Ito nga ang saya-saya niya. Nakagayak na kami nito. Nakakain na rin siya nito. Pinapolish ko na lang at ready to go na. Bago pumasok si Samuel, sinusure namin na merong laman yung tiyan niya. Tapos, ang kinagandahan dito, gusto niya yung baon niya, solid food din. Sinanay talaga namin to ang bata na magkain-kain ng mga solid food. Diyos ko, sobrang dilema sa akin ang pagpapakain sa kanya simula nung naging 6 months old siya. At ngayon sobrang thankful ko kasi sobrang nakita ko yung changes sa kanya. Eto na nga, first day na nga talaga, wala nang atrasan Samuel. Nagbabay na nga siya sa daddy niya dahil papasok na siya ng school niya. Hinatid ko muna siya hanggang dito sa gate kung saan pwedeng maiwan ng parents. At ayan, kitang-kita naman na excited naman pala. Hindi na humahabol sa akin si Samuel kasi nga nag-pre-kinder siya. Sobrang nakakagalak lang sa puso, no? Yung batang dating hawak-hawak mo lang sa yung mga bisig. Hala, ito na! Pumapasok na sa eskwelahan mag-isa. Habang nag-aantay ako ng oras ay may mga estudyante na talagang alam mo yung takot na takot iwanan ng kanilang mga parents. Nakakaawa lang. Sobrang sumasakit din ang puso ko pag nakikita kung alam mo yun nga, anak, kailangan na natin maghiwalay. Parang ganun yung nararamdaman ng puso ko. Pumasok nga ako ng faculty room nila at nakita ko sakto si Samuel nagpapakilala. Abay, very good. Ito nga nakita ko siya habang nag-aantay ako dito sa labas. Kasama siya ni teacher at mag-CCR siya. Palakpak ang aking mga kamay. Abay, syempre, tinraining din yan ng nanay na gumamit ng papi niya, diba? Natapos na nga ang oras ng klase nila at hito na nga ang bata, ang first day of class, nakasurvive. Aba naman ang galak. Alam ko at pakiramdam ko na babalik sa school. So, bali 2 araw ko nga siyang binantayan dito kasi tinignan ko lahat ng mga senaryo talaga mga mare. May mga classmate man siya na madalas umiiyak dahil iniiwanan ng mga parents but still si Samuel hindi siya nahawa. Sobrang proud ako sa iyo, anak. Pagpatuloy mo lang yan. Simula pa lang ang lahat ng ito, anak. Nandito lang kami ni Papa sa side mo. Susuportahan ka namin sa kung ano ang gusto mo. Thankful po talaga kami, Panginoon, dahil sa buhay na binigay ninyo kay Samuel. Para rin po sa amin na alagaan siya. Sobrang proud kami sa batang ito. Malayo na, anak, pero malayo pa, anak. Marami ka pang pagdaraanan. Mother guilt. Minsan binabanggit niya sa akin na kaya niya na daw. Sobrang nagigilty ako na baka isang araw hindi na ako kailangan ng anak ko sa tabi niya. Pero anak, kung lumaki ka man at mapanood mo to, naway ma-appreciate mo ang lahat ng pagmamahal namin sa'yo. Sobrang hirap magpalaki ng anak kaya saludo ako sa lahat ng magulang.